malamang ibas na naman nila ito, si Romnick Sarmenta, no? Malamang ibas na naman ho nila itong si Romnick Sarmenta. Dati ho, mga kababayan, sabi ko, nako, sinasabi nila magkamukha tayo. No? Pero sorry, nandiyan ka sa kakamping. Binabardagol ko ho yan, mga bossing. Pero ngayon, since nakikita natin na nakikita nila yung magandang trabaho at yung ginagawa ng Pangulo, nirerespeto nila. Kaya ganun na din po natin sila nirerespeto, mga kababayan. Kamukha ko ba? Kamukha daw ho nung vlogger na may banel doon sa DDS, mga bossing Kaysa daw kamukha ko No? Si Baste, ang kamukha, ay wag na nga tayong tumuloy dyan. Ayoko, baka sabihin kung ano na naman sinasabi ko. Si Baste, ang kamukha, sino? Comment nyo na lang dyan. O yung anak ni Marcoleta, sino kamukha? Comment nyo na lang dyan. Eto, kamukha ko ho ba? Baka, hayaan nyo na, no? Okay na yung kamukha ko, si Dennis Padilla na lang ho ang kamukha ko. Game. Kahit di masyadong gutom si Romnick, umorder sa fast food chain na ini-endorse ni Vice Ganda. Kabaliktaran, no, mga kababayan. Kabaliktaran yung nangyayari doon sa sinasabi nilang cancel culture. Di ba? Imbis na nananahimik yung McDonald's, walang benta, ay dahil na-endorso, dahil mas madami ang sumusuporta kay Vice Ganda at sumusuporta sa gobyerno, ayun, dinumog yung McDonald's. Sabi ni Mary Ann, na walang kagatol-gatol, Max Alvarado, aka Baste. Uy, baka magalit sa yun. Ako nga, hindi ko tinuloy. Mas na-curious ang tao sa endorsement ni Vice Ganda. Correct. Kamukha ni Baste, yung artista na mahaba ang sabi ni Ma'am Carmen Lee, kamukha ni Baste, si artista, no, mahaba ang baba, Max Alvarado. Uy, wag kayong ganyan. Kasi ang sabi ng mga DDS, ang pogi daw po ni Baste. Malakas daw po ang sex appeal ni Baste. Kaya wag kayong ganyan. Nasasaktan yung mga DDS. No? Kaya pala kain ng kain si Robin sa Senado. Epekto ng maritwa, sabi ni Sambong. Sabi naman ni Raul Gonzales, dapat lang naman kung sino nakaupo, tanggapin na lang. Ipanalangin na lang na sana magampanan ni BBM at wag magkasakit. 100% kakamping. Di ho ba? Kaya ho, mga kababayan, kaya natin nasasabi na akala yata ng mga DDS sila yung majority. No? Ang lakas ng loob magsabi, cancel, i-cancel natin yan, i-boycott natin yan. Nakalimutan ho yata nila, nakakaunti lang sila. Nakapag ganyan ang sitwasyon nila, mga boss, baliktad ang kalalabasan nung kanilang pa-boycott. Sabi ni Brian Joshua Munar, iniiyakan nga yung 20 na bigas, magtutusok-tusok pa sila. Iniiyakan nga yung 20 pesos na bigas, magmamakdo pa. Di ba? Buenas na ho siguro makapagmakdo sa loob ng 3 buwan ho, mga kababayan. Anyway, nasa na po ba tayo? Dumito muna ho tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku, lagot kayo. Yung mga korap, yung mga pakitang tao, yung mga sa umpisa lang magaling na mga politiko, yari kayo. Bakit? Iniisa-isa ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga flood control, mga kababayan. Ayan ho, no? Iniisa-isa. Pinupuntahan talaga. Ayan ho, Iloilo, mga boss chief mo, sir. Biruin nyo yan, kakamping here, sabi ni Mr. Densyo, once PBBM till 2028. Paano, sir? No, Mr. Densyo, paano kung ganito nangyari? Kung si Risa Ontiveros tumakbo sa pagka-presidente. Tapos, ang naging vice-presidente si First Lady, Lisa Marcos. Sila yung magtambal. Naku, paano yan? Di lalong mag-iiyakan ho yung mga DDS. Dahil sila ho, 20 milyones na lang. Tayo, pag nag-join force ho, mga kababayan, sa inyo, dyan sa kampo ninyo, na mga kakamping, kung hindi ako nagkakamali, tumungtong na kayo ng 17 milyones. Di ba? Dito naman po sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos,
solid pa din naman ho kami. Sabihin na nating mabawasan ng konting DDS, pero uunti lang ho yun. Yung 31,000, sabihin mo na ha. Sabihin na natin, ano na lang, 25 milyones na lang yung sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Plus, kakamping. Siyempre, pag binoto natin pag nagtambal yan, yung mga kakamping, dahil hindi naman po sila nakakita ng mali sa pagpapatakbo ni Pangulong Bongbong Marcos, malamang po yung mga kakamping susuportahan yung vice-presidente ni Risa Ontiveros. At yung yung presidente naman ni First Lady susuportahan yung presidente ni First Lady, o yung mga supporter ni First Lady susuportahan naman yung presidente ni First Lady. Magiging ang suma total ho, mga kababayan, baka 20 milyones sila, tapos 40 milyones ho yung sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos at sa kampo ng gobyerno, mga kababayan. Ganyan ang nakikita ko dyan, mga bossing. Balik tayo dito. Bongbong Marcos! Ayan ho. Napukaw ang atensyon ko dito. Wala nga pambili ng bigas na 20 pesos. McDo pa kaya? Nako, mga DDS, patay gutom to kayo. Binabasa ko lang yung komento nung ibang mga nandiyan sa comment section. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, lagot talaga yung mga delay, yung mga hindi tinapos, yung mga flood control kasi iniisa-isa kayo puntahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Joel Depano, kung Sara, Lenny, boss, paano? Tanong lang. Nako, alam nyo, yan, si Sara, tapos si Lenny ang vice-presidente, itatakwil ho ng mga kakamping si Lenny Robredo. Bakit to, mga kababayan? Ayaw nga po ng mga kakamping sa mga Duterte. Tapos nakipagtambalan pa siya. Masasabihin lang po ng mga kakamping, naku, talagang pinatunayan ni Lenny Robredo na siya ay kaibigan talaga ni Sara Duterte. Ganyan ho, matatalino ho ang mga kakamping. Hindi po, si Lenny, pumunta doon kay Sara. Sige, sasamahan natin, susuporta. Hindi ho. Sukang-suka ho yung mga kakamping sa mga Duterte, mga kababayan. Kaya malabong-malabo po na yung mga kakamping susuportahan si Lenny Robredo kung sasama siya kay Sara. Imposible ho yun, no? Imposible ho yun. Doon tayo sa mga makatotohanan. Ayan, kung sakaling si Lisa Araneta Marcos at Risa Ontiveros nagtambal ho, naku po, laglag yung mga yan. Sabi ni Jose